Ang mensahe ho natin ay sa Matthew chapter 24 verse 1, 9 to 14. Ang totoo, 1 to 14 po yan. Pero ho, ang kinuha ho natin dyan, kasi ho, pag binasa niyo yung Bible, pagka ang Bible niyo ay katulad ng Bible ko, mayroon ho yan section. Magkakasama yan sila from 1 to 14, pero may section yan sila kung paano dinidiinan ang mga message. From 9 to 14, ito ho ang message natin. The title of this message, Live Justly for God. Mamuhay tayo ng mga tarungan para sa Diyos. Para sa Diyos, ano? Justice should not only be shown or felt toward people and things created by God, but we should also personally do it for Him. Ang katarungan ay hindi lang po dapat daw ipinapakita sa mga tao o sa mga bagay na nilikha ng Diyos, dapat din itong personal na maranasan ng Diyos mismo sa atin. Amen. Parang hindi kasi patas, no? Pag lagi sinasabi natin, Lord, maging makatarungan ka sa buhay namin, araw-araw, makatarungan si Lord. Hindi siya nagbabago. Laging makatarungan ng Diyos sa pag-gising sa iyo sa umaga. Hindi ka niya gigisingin ng walang isusuplay. Isusuplayan ka niya ng lakas. Siyempre, una ho doon yung buhay, susuplayan ka ng lakas. Susuplayan ka ng mga bagay na kakailanganin mo maghapon hanggang sa pagtulog mo. Makatarungan ng Diyos. Na problema sa ating mga tao, kasama ho ako, yung sinusupply ng Panginoon sa atin na sobra-sobra, yung sinusupply sa atin ng Panginoon na sagad, hindi natin minsan ma-appreciate dahil may hinahanap pa tayong mas malaki. Hindi natin alam, ang sinusupply ng Panginoon kada araw ay sabi ng Biblia, sapat sa maghapon. Kaya nga ho, ang problema ng kinabukasan, huwag mo daw problemahin. Sino dito nang problema kinabukasan? Ako ho, napagtagumpayan ko na yan, di ko pinoproblema. Kasi hindi ko alam kung pupunta pa ako dyan. Tama po ba? Ano sabi sa Santiago? Sa Santiago, mayroong problema ang mga tao. Ang kanilang sinasabi, which is, ang word doon ay kayabangan dahil ang iniisip ng mga sa Santiago, iniisip nilang araw ng bukas, magne-negosyo sila, ang dami nilang gagawin, pero doon sa gagawin nila, hindi nila sinasama si Lord. Sabi ng Panginoon, doon sa pamamagitan ni James, hindi nyo nga alam kung ano mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Ibig sabihin, sa maghapon na ito, bago ka matulog mamaya, i-appreciate mo nang nangyayari sa iyo sa maghapon. Ang tawag natin dyan, reflection. Okay po, so sabi dito ho, ang katarungan ay hindi lang para sa mga tao at mga bagay na nilikha ng Diyos, ito'y dapat din niyang maranasan mula sa ating mga nilikha niya, at ang conclusion, maging makatarungan tayo sa Diyos. Pakiusap, maging makatarungan tayo sa Diyos. Okay po, tingnan muna natin ho ang background. Dito ho, makikita natin yung kabuuan from 1 to 14 verses, makikita ho natin kung ano yung tinatakin, ano ang pinag-uusapan dyan. Matthew chapter 24 from 1 verse 1 to 14 forms the beginning of the Olivet Discourse. Pag sinabi yung Olivet Discourse, yan yung pagtuturo ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Nangangaral ng Panginoon dyan sa bundok ng mga olibo at sinasabi ng Panginoon yung parating na, ano sabi sa una, predict ni Jesus Christ, yung pagkasira ng templo, wawasakin, susunugin ang templo, bago pa masunog, sinabi na ni Jesus. Pangalawa, sabi na dyan ho, sabi ng Panginoon, nagbabala ang Panginoon sa global deception. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng malawakang panlilinlang. Dahil maraming darating na mga bulaang propeta, mga bulaang mesyas, at guguluhin nila, hindi lang ho ang Jerusalem, buong mundo, para ho iligaw at para ho mawala sa relasyon niya sa Diyos. Okay? Magkakaroon ng mga gera, ang gera ho hindi na naputol. Magkakaroon ng gera, hindi na ho, ano na sa atin, parang dahil sa ang gera ay hindi na ho nawawala sa mundo, parang normal na sa atin. Pero yung gera na sinasabi dyan, ay hindi lang po yan sa isang nation, buong nasyon, buong mundo. So, inulaan na yan ng Panginoon, then huwag tayo magtaka isang araw kung ang mundo ay mag-declare ng World War III. Tama po ba? Tapos na yung 2. Dahil huwag naman sanang abutin tayo ng World War III, kasi sa totoo lang mo, talagang dyan mo sa time na yan, marami mong tatalikod sa Diyos. Huwag sana tayong abutan, kung abutan man ang generation na susunod sa atin, huwag sana silang manlamig. Kasi babasahin natin mamaya. Okay, magkakaroon ng gera sa iba't ibang panig ng mundo, lalaganap ang pag-uusig, emphasizes the need for believers to endure. Kaya yun ang pinakakabuuang mensahe ng Panginoon. Sabi niya, ang manatiling tapat at wakas, ang siyang maliligtas. Bakit po? Maraming pagsubok na darating. The Olivet Discourse is Jesus' longest sermon on the end times.
delivered on the Mount of Olives. It is recorded in Matthew chapter 24. Ito yung binabasa natin. Mayroon sa 25 na Mark, mayroon sa 25, at sa Mark chapter 30, mababasa din yan hanggang sa Luke 21. It warns about the destruction of the Jerusalem temple and details even leading to the second coming. So yung pangalan ng Panginoon dyan ay patungkol yan sa muling pagparito niya sa sanlibutan. Sabi ng mga disipulo sa verse 1, Panginoon, kailan po mangyayari yung muli yung pagparito? Kaharap pa nila si Jesus at the time, pero tinatanong ng dyan, Lord, kailan mangyayari yung kaguluhan? Panginoon, kailan muli kayong babalik? Sabi ng Panginoon, dadaan muna itong lahat ng ito bago ako bumalik. Then, nagkaroon tayo ng conclusion sa panahon natin ngayon, sobrang lapit na, talagang babalik ng Panginoon. Ang problema o ang kawawa, yung abutan mo, hindi prepare. Okay? So, balikan natin ang mensahe natin. Live justly for God. Yan ang message natin. Yan ang tanong, how to live justly for God. Paano nga po ba? According mo sa message na binasa natin sa Matthew, ang sasagutin lang naman dyan ho ay, paano tayo magiging makatarungan sa harapan ng ating Diyos? Alam niyo ang sagot sa Matthew chapter 24, verse 1 to 14, isa lang ang sagot. Ito lang ang sagot dyan. How to live justly for God? The answer is by remaining faithful to God until the end. Yun lang ho ang sagot. Kung gusto talaga natin maging makatarungan sa harapan ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, ganito lang ang gawin nyo. Isa lang, manatili kayong tapat sa akin hanggang wakas, at sabi nga ng conclusion doon, upang kayo'y maligtas. Basahin natin ho ano nangyari dito? Ayun. Mateo chapter 24, 13 to 14. Ang sabi ho dito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadalating ng wakas. Yung word po dyan na the end or wakas, ay ang tinutukoy po nito ay tatlong bagay. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. May tatlong yung ibig sabihin. Una, manatiling tapat hanggang buhay. Yun ang unang sinasabi dyan. Kung ikaw mo ay abutan ng kamatayan at tapat ka sa Panginoon, yun ang unang sinasabi ng verse. Pangalawa, ang sinasabi dyan ho na manatiling tapat hanggang wakas ay yung panahon ng mga Hudyo papalipat sa bagong era. Di ba ho, mayroong era ang mga Israelita at that time na pagdating ng pagsakop ng mga mananakop sa kanila, magbabago ho yung kwento ng kanilang buhay. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita at that time, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kausap niya dito, audience niya dito, mga Israel. Then lastly, yung salitang ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, yung katapusan ng sanlibutan kung saan babalik na si Jesus. Okay, sana malinaw sa atin yan. So isa lang ang sagot. Lord, gusto ko naman maging makatarungan sa iyo. Panginoon, gusto ko naman may offer sa iyo yung aking pagiging honest. Kasi yung word na katarungan, katumbas po yung pagiging matuwid. So sabi dito, by remaining faithful to our God. Okay. Ngayon ang tanong, bakit makatarungan para sa Diyos ang pananatili nating tapat hanggang wakas para sa Kanya? Una, sapagkat pinapakita natin na hindi natin binabaliwala ang pagtubos ng Panginoong Jesus na anak niya sa krus. Once na tayo mo ay nanatiling tapat hanggang wakas sa Panginoon, pinapahalagahan natin ang pagkapako ng ating Panginoong Jesus sa krus. Maraming mga tao tatalikod, maraming mga tao hindi magpapatuloy sa Panginoon, then una, nilang hindi ho naging makatarungan sila. Bakit po? Sinayang nila, yung sakripisyo ng Panginoong Jesus sa krus. So, magiging makatarungan tayo sa Panginoon once na natili tayong tapat sa Panginoon, dahil, una nga, pinapahalagahan natin yung dugo na nabubo doon sa krus. Napaka-precious na dugo na yun. Ano mo ang pagkakaiba ng dugo ng tupa, kambing at baka sa dugo ni Jesus? Yan mo ba nakakalam sa inyo? Ang dugo ng tupa, kambing at baka nung panahon ng lumang tipan, pag ikaw ang may-ari nung baka at ikaw ang may kasalanan, pag pinatay yung baka, tupa, kambing, yung dugo na papatayin, tatakpan ang yung kasalanan sa loob ng 1 taon. Take note, tatakpan. Pero yung dugo na nabumo ng Panginoong Hesus sa krus, hindi mo tatakpan. Huhugasan ang yung kasalanan magpakailanman. Amen po ba tayo dyan? Ganong katindi yung dugo ni Jesus. Nung napako si Jesus sa krus, nabubo ang kanyang dugo sa krus, hindi lang mo tinakpan ang kasalanan ng buong sanlibutan, kundi hinugasan
past, present, and future na kasalanan, hinugasan. Pero ang tanong, Pastor, bakit lagi pa rin tayo nagkakasala? Natanong niyo na po ba yan? Yung bang alam mo na yung tama, pero nakakagawa ka pa rin na mali. Alam mo nang itong bagay na to ay ayaw ng Diyos, pero yun pa rin ang ginagawa mo. Yan mo yung nakakaiyak na part doon sa mga tao mo talaga nagbagong buhay na, pero hindi pa rin mo naiwasan magkasala. Kasi nagkakasala pa rin tayo. Si Pablo ay katulad mo nung kanilang panalangin ni Timay. Pinagpipray ni Pablo, pinagpipray ni David, Lord, kung po pwede lang, huwag na sana ako makagawa ng kasalanan. Kaya lang, ang problema, literal, o nature na nating mga tao, gumawa ng masama. Gumawa ng mali. Pero ano ang buting sa ating mga na-born again na? Marunong na tayo humingi ng tawad. Pastor, bakit kailangan pa humingi ng tawad kung pinatawad na tayo lahat ng Panginoon? Kung past, present, and future na kasalanan ay pinatawad na, bakit kailangan pa humingi ng tawad? Sa tingin niyo, bakit po? Kasi gusto ng Panginoon lagi makita sa atin. Kaya humingi tayo ng tawad hindi para patawarin, kundi ipakita natin sa Panginoon, Lord, nagpapakababa ako sa iyong harapan. Alam mo ba, ang pagharap mo sa Panginoon, sasabihin na sa iyo ng Panginoon, pinatawad na kita. Pero bakit tayo lagi lumalapit sa Panginoon, humingi pa rin ng tawad sa Panginoon para ipakita natin sa harapan ng Panginoon na nagpapakababa tayo sa harapan niya. Amen po. Ang hirap kaya nun, no, nagkakasala tayo, tas tayo pa yung parang matapang, tayo pa yung mayabang, hindi po maganda sa harapan ng Panginoon. Pangalawang dahilan kung bakit ito naging makatarungan, sapagkat pagpapakita ito ng pagpapahalaga natin sa kaligtasang pinagkaloob niya sa atin. Alam niyo, ang kaligtasang meron ako at ikaw, alam mo bang hindi tayo nagsakripisyo dyan? Wala tayong effort na ginawa dyan, meron po ba? Hindi tayo napapako sa krus. Hindi tayo lumakad dun sa papuntang Golgota para matanggap natin ang kaligtasan. Ginawa lahat yun ni Lord. At para maging makatarungan tayo sa harapan ng Panginoon, sabi ni Lord, manatili tayong tapat sa Kanya hanggang wakas. Ano sabi dyan? Para ipakita natin ang pagpapahalaga natin sa kaligtasan pinagkaloob niya sa atin. Pinagkaloob. Ang kaligtasan meron katako ay regalo. Paano mo ba pinapahalagaan ng regalo? Sinisira, tinatapon, kung saan nilalagay o tinitreasure. Ang kaligtasan ay dapat i-treasure. Paano mo dapat gawin ng i-treasure ang kaligtasan? Tulad nga ho na nabanggit ko sa inyo kanina, ang regalo ng Panginoon ay libre. Ang regalo ng Panginoon ay napaka-precious dahil yan, bunga yan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Then lastly, sapagkat magpapakita ito ng ating pananampalataya sa kanyang dakilang pangako. May tatlong dakilang pangako ang Panginoong Jesus na sinabi niya doon sa verse na ito. Una, muli siyang babalik. Muli siyang babalik. Ang tanong lagi ng mga taong ateista, mga taong walang Diyos, kailan? Ang tagal-tagal na, kailan kaya? Maging ng mga pastor ngayon, may mga pastor may mga Christian ngayon na hindi na naniniwalang babalik si Jesus dahil sa tagal. May mga theologian, may mga teacher na hindi na rin talaga naniniwalang babalik pa si Jesus dahil sa tagal. Pero pag babasahin natin ng paulit-ulit ang mensahe ng Panginoon, mas maniwala tayo sa salita ng Diyos. Babalik talaga si Jesus. Amen po. Sa pagbabalik ba ni Lord, nakaprepare ka? Ano sagot? Dapat lagi tayo nakaprepare. Sabi ng pangako ng Panginoon, babalik siya muli, bubuhayin muli ng Panginoon ang mga patay. Yun ang sure. So, bubuhayin ng Panginoon muli ang mga patay. Muli siyang babalik, muli niyang bubuhayin ng mga patay. At ito ang pinakamaganda, isasama niya sa piling ng kanyang Ama ang mga bubuhayin niya muli na nanampalataya sa Kanya. Hindi na mo tayo maninirahan sa isang lugar na makasalanan, isang lugar na puno ng kasamaan, at isang lugar na walang kasiguraduhan. Maninirahan tayo sa lugar kung saan walang sakit at karamdaman, tulad ng panalangin ni Timay, wala nang kahirapan. Grabe yung lugar na yun. Siyempre hindi muna tayo doon. Yun ang pinaka-exciting part. Pero habang wala pa tayo sa pinaka-exciting part, ang sabi ng mensahe ngayong araw na to, kailangan matuto tayo magtiis. Ang mahirap sa mga tao, pag nandun sa part ng pagtitiis, para bang ang lagi din naman sinisisi si Lord. Asan si Lord? Bakit Lord? O ano man ang mga gusto nilang ibato sa Panginoon, ma-express lang nila yung kanilang disappointment. Pero hindi po dapat ganun. Kapag nandun tayo sa gitna ng pagsubok, ang kailangan makita sa atin ng Panginoon, yung perseverance,
yung endurance, at ang sabi nga dito ho, sabi ng Panginoon, yung pagiging tapat. Ano ngayon ho ang kalagayan mo sa buhay? Pastor, meron akong matinding pinagdaraanan sa buhay. Diyan mo mas ipakita sa Panginoon na tapat ka sa Kanya. Amen? Sa pamagitan nun, magiging makatarungan tayo sa ating Diyos. Okay ho? In what ways? Okay ho, nasagot na natin ang una. Paano tayo magiging makatarungan sa Diyos? Nasagot na natin, malinaw na malinaw, sabi ng Biblia, para maging makatarungan tayo sa ating Panginoon, isa lang ang kailangan mong gawin. Manatili kang tapat sa Panginoon hanggang wakas. Sa pamagitan ng magiging makatarungan tayo. Pangalawang tanong, in what ways should we remain faithful to God until the end? So ito naman, specific natin gagawin dito. Una, sabi dito ho, in our obedience. So pagka binaybay natin yung passage natin binabasa, ito sa Matthew 24 verse 9a, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. So kung i-highlight mo natin yung word dyan, sabi dyan ho, pagsunod. Amen ho? So kailangan manatili tayong tapat hanggang wakas sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod. We should steadfastly continue to follow God until the end. Kailangan sumunod ka sa Panginoon kahit, anong sabi dyan? Kahit maraming magalit. Kahit maraming galit sa iyong pagiging Kristiyano, huwag kang titigil. Bakit kaya maraming mga tao galit sa pagiging Kristiyano natin? Sino dito mga Kristyan na galit sa iyo, kaklase mo, galit na galit sa iyo, katrabaho mo kasi Christian ka? Meron po ba? Hindi ko ma-experience kasi nasa Bible school ako. Pero hindi ko alam kung someday magkaroon ako ng mga kasama ng mga hindi Christian, kung ganun din ba magiging aura ko sa kanila. Pero mostly, pag tunay kang Kristiyano, pinapuputan ka ng mga taong kasama mo na hindi Christian. Bakit po? Ikaw ay ilaw. Ang isang tunay na Kristiyano, pag pupunta sa isang tao mong madilim ang buhay, sa isang tao sa mga grupo na walang Diyos at walang ilaw ang buhay, minsan, hindi sa kanila approve yung buhay mo bilang ilaw. Kasi bakit po? May expose ang kanilang kasalanan. Mapupuna ang kanilang kamalian dahil ikaw ay ilaw. Pero sabi ng Panginoon, kahit ganun man ang mangyari, manatili kang tapat ang wakas sa iyong pagsunod. Amen. Manatili tayong tapat sa Panginoon hanggang wakas. Kahit pa maraming magbuot sa atin. Pastor, yung mga magulang ko, simula nung nag-Christian ako, hindi na ako pinapansin. Ako, maraming struggle talaga dyan. Pastor, simula nung nag-Christian ako, kaunti na lang ang pumapansin sa akin. Alam mo ba, hindi pa mabibigat na mga problema yan eh. Ang pinakamabigat na problema dito sa binabasa natin sa mga Christian, kinamumuhian sila, kinapuputan sila, at nung panahon mo, kung paano express ng mga taong muhi sa kanila, para ho ma-express ang kanila galit sa mga Christian, pinapatay nila yung mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, sa totoo lang ho, kung mumurangin man tayo mga Christian, magagalit sa ating pagiging Christian, na totoo, hindi pa yan malalay. Kasi bakit po nung panahon nga ho, hindi lang basta minumura, talagang pinupunta sa kulungan, pinapabugbog, pinapakain sa leon. Asa sa pinakamalupit ko na ginawa ko nung panahon ng mga Kristiyano, ng mga matitikas, mga maaalab ang pagmamahal sa Diyos, ginagawa silang ilaw, literal na ilaw sa mga kalsada, sinusunog silang buhay. Mayroong senaryo, may mga ganong panahon, na kada makakita ka na madilim na kalsada, mayroon doon sinisilaban ng Kristiyano na nagbibigay ng ilaw, literally, doon sa lugar. Okay. Huwag na po tayong mapagod o huwag po tayong tumalikod sa Panginoon ng wakas kahit maraming mapuot, magalit sa pagsunod natin sa Panginoon. Okay, pangalawa. Okay, yan ang una. Sabi dito ho, in what ways we should remain steadfast or faithful to God until the end in our obedience. Pangalawa, in our faith. So sa pagsunod natin, huwag na huwag kang atras abante dahil may pastor. Magkakaroon ako ng maraming kaaway dahil sa pagsunod ko. Balikan ko lang. Sabi ng Panginoon, napayo sa atin dyan, sumunod tayo sa Kanya. Mamaya malalaman niyo kung bakit sinasama ko lagi yung katapusan. Yung tapat at wakas. Magkasama lagi yan. Bakit to? Mamaya malalaman niyo. Matthew chapter 24 verse 9b tapos 10a, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay, sabi ng Panginoon, manatili kayong tapat hanggang wakas sa inyong pagsunod. Pangalawa, sa inyong pananampalataya. Ito, mas malala na ito. Kanina, maraming galit. Dito, hindi lang basta galit. Sabi dyan, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin
At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Aba, buhay na nakataya. Sabi dito, we should remain steadfast in our faith in God until the end. Kahit maraming, asan ako? Wala. Okay. Sabi dito, kahit mahirap at kahit mapanganib, manatili tayo ho. Nakatayo sa ating pananampalataya. Kahit humanganib tayo. Okay. Balikan ko lang, kailangan sabi ng Panginoon, kailangan manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Balikan ko yung word hanggang wakas. Lagi may wakas, no? Bakit kaya? Mamaya, babalikan ko ha, sabi ko sa inyo, didiinan natin yung word na wakas. Pangatlo, doon sa ating subpoint, ito inaaral natin ay subpoint. In what ways we should remain faithful to God until the end, sabi dito, in our love. Doon tayo matatapos. Matthew chapter 24, verse 10b to 12. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao at lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito, tunay, tama? Maraming manlalamig na pag-ibig ang marami. Kanino? Hindi ho yan agad sa Diyos. Kasi sabi dyan maraming sabi mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Unang manlalamig ho na relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Tayo ho na mga Kristiyano na nagpapatuloy, nagpapakalalim, nagpapakaalam sa Diyos, darating ang time sa ating mismong kapatiran, may lilitaw ho dyan ng mga manlalamig at aawayin tayo. Isipin mo ho, sana huwag mangyari yun. Huwag sana mangyari sa loob ng church natin. Maaaring sa ibang church, na kapareho natin ng pananampalataya, na uusigin tayo. Pero huwag naman sana mangyari sa loob mismo ng simbahan natin, sila yung maghahatak sa atin pa, palayo. Kung malamig sila, ang gagawin nila idadamay nila tayo. Pero huwag naman tayo papayag. Okay? So sabi dito mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Yun ang una manlalamig ang maraming pag-ibig ng mga Christian sa kapwa nila Kristiyano. Dahil bakit po magbabackslide sila? Tatalikod sila sa Panginoon dahil yun ang pangalawa, magkakaroon sila ng panlalamig sa relasyon nila sa Diyos. At dahil manlalamig ang relasyon nila sa Diyos, ano mangyayari? Tuluyan silang tatalikod. At hindi lang sila basta tatalikod, magagalit sila doon sa mga ayaw tumalikod. Repair ba tayo dyan? Ngayon may maraming mga simbahan na puro na lang kasiyahan. Pag narinig ninyo may mga simbahan, ganda ng kantahan, yung kantahan nila parang, yes, nakaka-bless dahil parang lahat sila nagpupuri sa Panginoon. Pero yung way ng ilaw, yung way ng lundagan, hindi mo minsan siya nakaka-bless kay Lord. Kasi akala nila, natin, maganda ang tugtugan nila, ang ganda ng setup nila, nakaka-bless bagay yung kay Lord. Hindi po. Lagi yung tatandaan sa Diyos, lagi may issue ang puso. Baka mas bless pa si Lord na makita yung nagpupuri doon sa kubo na umuulan, walang bubong, or naka-lona lang, natutuluan, pero ang kanta nila, napaka-basic na kanta, pero mas na-bless pa ang Panginoon sa ganun. Marami mo ngayon mga mega churches na sobrang ganda ng kanilang tugtugan, sobrang ganda ng kanilang setup, na parang gugustuhin mo na lang na doon tumira. Dahil ang ganda ng upuan, may aircon, at ang sarap sa pakiramdam nung naririnig mong preaching. Walang sakit, walang walang pangpupuna, kundi ang maririnig mo lang muna preaching ay blessing. Parang payaman ka ng payaman. Pero sa simbahan natin, pasensya na ho kayo, makakarinig kayo lagi ng mga salita na magbibigay sa inyo ng encouragement at the same time, rebuke para ho ayusin o baguhin ang sistema natin. Amen po. Okay. Sabi dito, we should remain steadfast in our love for God until the end. Kahit marami ang magbago. Amen. Pag nakaramdam ka, pastor, parang yung kasabayan ko pumunta sa simbahan, parang nag-iiba na siya. Okay? Balikan ko lang, ikaw dapat maging aware ka sa sarili mo. Kung nagbago yung iba, huwag na huwag ikaw. Amen. Huwag na huwag tayo. Huwag tayo magpa-apekto. Kahit marami ang magbago, kahit marami ang magpanggap, kahit lumaganap ng kasamaan, kapatid, manatili kang mainit sa pagmamahal sa Diyos. Dahil walang ibang gagawin ang kaaway natin sa Satanas at ang kanyang mga disipulo, may disipulo din si Satanas. Mayroon sa disipulo na pinapalagana para
akitin tayo para ho yung ating alab sa pagmamahal sa Panginoon mapalitan ng lamig. Balikan rin natin, punta na tayo sa conclusion. To live justly for God, we should remain faithful to God until the end in our obedience. In our obedience, in our faith, in our love. Lahat ng tatlo na ito, wag kang liliko, wag kang aatras, bagkus lagi tayong pasulong. Sabi ng Panginoon, manatili kang tapat hanggang wakas sa iyong pagsunod, sa iyong pananampalataya, at sa iyong pag-ibig sa Diyos hanggang wakas. Tandaan, ang sukatan ng Diyos ay hindi kung paano tayo nagsimula. Kaya ako laging binabanggit sa inyo yung manatiling tapat hanggang wakas, dahil ang sukatan ng Diyos ay hindi yung paano ka nagsimula. Maraming mga Christian, Pastor, paano kaya ito? Ang pangit ng relasyon ko bago ako pumunta sa pagiging Christian. Pastor, ang pangit na simula ako bago ko nakilala ang Panginoon. Sino dito magandang simula bago niya nakilala si Lord? Di ba wala? Lahat tayo ay may pangit na nakaraan bago natin nakilala si Lord. Sino si Pablo? Kilala niyo si Pablo? Na-meet niya si Lord sa panahon siya ay mamamatay tao. Amen. Pastor, na-meet ko si Lord. No, paano, Pastor, itong buhay ko na ito? Sali-saliwa, ang pangit ng mga relasyon na pinagdaanan ko. Ngayon, Christian na ako. Alam mo, hindi mo mauunawaan yung pag-ibig ng Diyos, pero ang titingnan sa iyo ngayon ng Panginoon ay kung paano ka ngayon namumuhay ng tama sa harapan ni Lord. Hindi yung masamang ginawa mo nung nakaraan. Kasi yung nakaraan, hindi ho yan, tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paano ka namuhay. Balikan ko lang, tandaan, ang sukatan ng Diyos ay hindi kung paano tayo nagsimula, kundi kung paano tayo matatapos hanggang sa dulo, sa pagsunod, pananampalataya at pag-ibig natin sa Kanya. Yung dulo. Mahalaga rin po ba? Sa tingin nyo, mahalaga rin po ba yung kasalukuyan? Yes, may halaga siya, pero pinakamahalaga kung paano natin sabay-sabay natatapusin ng maayos ang ating pananampalataya, pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Alam niyo ba, marami mga Kristiyano sa una lang, mainit. At talaga naman, nung nakilala na si Lord, talagang marami magpuri sa Panginoon, talagang grabe. Pag-a-attend sa simba, laging mga 1 hour lagi ang advance niya. Pag may midweek, andyan lagi sa midweek. Kasi talagang, grabe ang alam niya sa Panginoon. Pero lilipas ang panahon, susubukin niya ni Lord. Tama? Kasi, sino dito nakapuna? Kung kailan bago kang Christian, ang dami mong mga answered prayer. Sino dito nakapuna? Kung kailan ng pastor, nung nakilala ko sila, dami akong answered prayer. Ay ngayon, medyo palayo ka na ng palayo, sabi ng palayo, pamature ka na ng pamature. Bakit kaya pastor ang tatagal na ng mga answered prayer? Eh kasi nga, may testing na nangyayari. Okay? May testing na nangyayari at doon sa testing na yon, doon mo malalaman kung gaano nakalaki ang pananampalatayang meron ka. Pastor, ang pananampalatayang meron ako ngayon dahil sa tagal na nag-aantay ako sa panalangin ko, napakalaki na. Bakit? Hanggang ngayon, inaantay mo pa rin yung tugon ng Diyos. Hindi ka nag-aalinlangan. Dahil the moment na nag-aalinlangan ka, isa lang ang ibig sabihin yan, yung faith na meron ka ay hindi totoo. Ang sabi ng Biblia, gano'ng kalaki ang faith na kailangan para matugon ka sa prayer mo? Galiit, kasi laki lang ng munggo. Ay Pastor, ang faith ko ngayon, laki ng mangga. Gaano kalaki yun? Pero ang ibig sabihin doon, yung salitang gamunggo ay hindi siya literal. Ang ibig sabihin doon, kahit meron kang sobrang liit na pananampalataya, may bisa. Bakit? May katugunan na pwede gawin ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon itong bundok na ito ay pwede mong utusan para lumipat sa dagat. Hindi rin siya literal. Parang sinasabi mo, Pastor, pag-try ko mamaya yung makiling, apply ko. Sige, try mo. Sabi, lilipat. Dahil pag lumipat yan, maraming maapektuhan. Hindi ho ganun, hindi ho literal. Ibig sabihin, kung may mga challenges kang kinakarap sa iyong buhay, dahil sa faith mo, yung mga malalaki mong pagsubok, bigla siyang nalulusaw, at bigla siyang pinapalitan ng Panginoon. Kung gabundok na pagsubok, pinapalitan ni Lord ng gabundok na pagpapala. Yun ho ang explanation natin. Okay? Balikan ko lang huwag nyo kakalimutan, yung tapat hanggang wakas ay magkasama yun. Hindi pwedeng maging tapat ka lang. Kailangan tapat ka hanggang wakas. Sa ating application, dito na tayo, ang bilis natin. Okay? Sa ating application po, kung paano maalab ang ating pagsunod sa pananampalataya, pag-ibig sa Diyos ng simula, ganun pa rin ito dapat kaalam hanggang sa dulo. Yan ang pinaka-challenge natin ngayon. Kung maalab ko na nagsimula
grabe yung sabit mo sa Panginoon, grabe yung parang pagmamahal mo sa Panginoon, kapatid, dapat hanggang dulo. Dahil may mga prayer talaga tayo ng sukat ng Panginoon, dahil tatlo lang naman ang sagot ng Panginoon, tama, no, yes, at saka wait. Tama. Kaya lang, minsan ang gusto agad natin, Lord, Pastor, pwede ba yes agad? Okay? Yan si Sirin ho ay patotoo yan. Diba lagi ni Pastor pinag-pray, hanggang ngayon nandiyan pa rin siya, hindi ho ako titigil at hindi ho nagmamanifest sa kanya yung panalangin. Kasi ho, may mga panalangin na hindi agad tinutugon dahil may proseso. Tama po ba? Si Sirin po, yan po ay ilang taon na si Ate Sirin? Magti-30 na. Pero ang isip ni Sirin ho ay nasa 1 to 2 pa lang. 1 to 2 years old pa lang ang isip niya. So, ibig sabihin, kung 1 to 2 years old ang isip ng isang bata, kung tututukan niyang turuan, hindi kaya matuto. Ang tawag natin doon, pag yan someday ay mag-improve, ang tawag natin doon ay proseso. Alam mo ba natuturuan siya? Kabisa nga niya yung kanta sa kabila, kalapit bahay. Yung kalapit bahay, wala yung may kanta. Gulat ako, pagka nandito sa sila, nakanta na rin yun ang pinakanta niya. So may development, may something na nangyayari sa kanya, at hindi dapat ikaw lang naniniwala doon sa improvement. Naniniwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa mga imposible mga bagay. Amen o? Sabay-sabay natin yung kay Nanay Esther Kamay. Ako hindi ako makalinlangan, hindi ako negatibong tao. Ipag-pray, isama sa panalangin, Pastor, parang napaka-imposible na. Naniniwala nga ho tayo doon sa imposible na gagawin ni Lord na posible. Tayo ho ay hindi ho mayayaman, pero naniniwala tayo pagyayamanin tayo ng Diyos. Ang tawag doon, pananampalataya. Pero may kasama dapat gawa. Hindi pwede, Pastor, gusto ko yumaman, matutulog ako ng buong isang taon. Paano nangyari? Kapatid, mag-pray. Samahan natin ang pananampalataya. Manatili tayong tapat sa Diyos hanggang wakas upang tayo maligtas kahit marami magalit, kahit mahirap at mapanganib, kahit marami magbago, kahit marami magpanggap, at kahit lumaganap ang kasamaan, manatili tayong tapat hanggang wakas sa ating Panginoon Jesus. Amen o? Diyan po magtatapos ang mensahe natin. Sa Diyos po ang pinakamataas.